Nabanggit mo yung General Luna. Kung buhay pa si Luna, what's one question na gusto mong itanong sa kanya? Naiintindihan ko kasi siya kaya wala akong matanong kasi nung nilagay ko siya sa sarili ko, naiintindihan kung bakit ginawa niya yung ginawa niya. Nag-full circle sa akin yung story niya. Naintindihan ko kung saan siya nanggaling at naintindihan kung bakit ganun na naging ending niya. Yung temper kasi ni General Luna nanggaling sa mismong family niya. Tough love kasi ang family niya. Yung sinasampal ng magulang kasi mahal sila. May isang eksena doon na sinampal siya ng mama niya. Kasi ganon sila para i-express ang love, sinasampal. So sa kanya, pag sinasampal niya yung mga subordinates niya, yung kanyang mga sundalo, parang tough love ng isang father. It's a fatherly pack. Ayusin mo yung sarili mo. Ay, ganon. And yet, na-misunderstood yun ng ibang Filipino, which is true naman. In fact, yun nga yung naging tragic flaw niya. Kasi talagang hindi ka maiintindihan. Kasi bakit hindi mo naman daanin sa malumanay na paraan? Ba't kailangan sa dahas? And then, naintindihan ko ulit kung bakit. Kasi during those times, walang time para mag-train ng military. So, kailangan niyang ipakita, this is how to be brave. Kailangan ko maging tough. Ganito ang gawin mo. Ganun, ganyan. Ako, ayun na, nasa naiba na, ni Luna. So, kailangan niya ipakita, this is how to be brave. Kunyan na naman, ganyan. So, walang time para mag-train kasi nandito na yung kalaban. And then, America is the biggest colonizer during those times. Na nandito na, wala ka ng time mag-prep, nandito na sa bayan mo. So, kailangan mo nang ipakita kung paano maging brave. Walang time to train these people. Kaya ganun kataas yung expectation sa kanya, ganun din kataas yung pressure. Kaya siya naging ganun at kaya hindi siya naintindihan. But the thing is, siya yung ganun ng temper, pero siya yung walang napatay na kapwa Pilipino. Pero yung mga nasa paligid niya na ang temper ay malamig, sila yung mga killer. In fact, sila ang pumatay sa kanya. That's the irony.